Ito po ay 10.7 inches lamang. Dinala po ito ni Juan Manigat sa kanilang tahanan at nabalitaan po ito ng mga mamamayan ng Taal. Kaya't dagling kinuha po ito ni Doña Maria Espiritu. Ipinagpagawa po ito ni Doña Maria Espiritu ng urna, subalit makaraan po ng ilang mga araw o linggo, ang birhen po ay laging umaalis sa kanyang urna. Ngunit, bumabalik din po. Kaya siya tinaguri ang mapaghimalang birhen ng Kaysasay o birheng gala. Nang mabalitaan po ito ng pari, kinuha po ito sa pangangalaga ng Donya. Ngunit, makalipas ng maraming taon, hindi na po nagbalik ang mahal na birhen. Taong 1611, natagpuan po ito ng dalawang bata na nangangahoy mula sa bukal ng tubig. Ito ngayon po yung binabanggit ni Father na balon po. At taong 1619, nagkaroon po uli ng hibala ang mahal na birhen ng Kaysasay sa pagpapagaling po ng isang bulag, si Juana Tangli. At doon po nagsimula ang marami pa pong milagro at hibala ng mahal na birhen. Noong panahon po yun, 1620, ipinagpagawa po ito ng kapilya. Dito na rin po yun. Dapat mahina o mahinang klase o materyales. Kaya 1639, ipinagpagawa po ito ng made na po sa corals at matitibay na kahoy. Dumaan po ang panahon, dumaan ang mga pagputok ng bulkan dito sa Taal. Kaya noong January 12, 2020, ay malaki po ang pinsala na natamo ng aming dambana. And March po, na-declare po as National Cultural Treasure ang dambana ng National Museum of the Philippines. At sila po ang nagpondo ng pagpapagawa na meron kami po ngayon. So makalipas po ang 3 taon, June 20 po, muli pong binuksan sa publiko ang aming dambana. Kaya napakapalad po natin na maayos na po nating nadatnan ang ating dambanang dalanginan ng mahal na birhen ng Kaysasay. December 8 po ang aming piyesta. Kayo po yung malugod po namin iniimbitahan kasi ipagdiriwang din po namin ang 70th Canonical Coronation ng mahal na birhen ng Kaysasay. So, yun lamang po at maraming salamat. Ingat po kayo